What's up mga ka-technician? Nagbabalik ang DIY po ng technician. Sa mga hindi pa nagsusubscribe guys, subscribe na kayo. Click notification bell button, click yung at share nyo rin ang aking mga videos. So ayun guys, tuturo kayo mag-wiring ng anti-ghost credit module. So ayan siya guys, at kung nakita nyo, napakaliit niya lang. Tapos kung nakikita nyo rito, ayan meron siyang nakasulat na DC 12 volts or DCV. Tapos GND or yung ground. Tapos coin, tapos GND ulit. Sa kabila naman, meron siyang nakalagay na counter, GND, coin, at yung DC 12 volts or DCV. So, ang gagawin lang natin dyan guys, gamit natin dito ay ibang CB. So, tinanggal ko yung ano niyan or minarkeran ko pala. Minarkeran ko yung pangalan niyan. At ito kasi guys, pinapayos lang sa akin. So, ang problema nito, syempre guys, ay hindi, wag na. Hindi ko na sabihin. Basta pinayos siya sa akin to guys. Una, ito, yung fan. Talagang unang masira dito guys, yung fan. Kahit na anong CB ang ilagay nyo, unang masira ay fan, lalo na kung hindi siya dual ball bearing. Ayan. So, ayan. Dito kasi nilalagay yung coins acceptor or coin slot. So, ito kasi guys, ito yung nilalagay niya dyan. Pero, pag nagkaroon kasi ng, ng ghost credit yan o nagbibigay ng credit, di pa kayo naghuhulog, kailangan nyo to guys. Sa gitna to nilalagay. So, parang gitna, lalagay mo natin siya ng wire. So, lalagay ko siya guys, wire dyan. Tapos yung ano natin, coin acceptor dito nakalagay. Pero bill acceptor gamit ko kasi wala yung coin acceptor ko. Wala akong available ngayon. Kaya bill acceptor yung ginamit ko. Pero bill acceptor tsaka coin acceptor magkapares lang po yan kasi ang gagamitin nyo lang ay black, white tsaka red lang. So ganun din dito. Eto guys, ginawa ko lang to. Ang makukuha nyo lang guys ay etong CB lang mismo. Okay? So, ayan, ilalagay ko na siya rito guys. Papunta rito, tapos ito, papunta doon. So, wait lang guys pakita ko sa inyo. So, ayan mga sir, walang kahirap-hirap. So, kung nakita nyo, papunta siya sa coin slot or kung gamit nyo, bill acceptor. So, ayan, papunta sa bill acceptor. Pero kung gamit nyo ay coin slot, ganun din yan guys. Pares na pares lang din talaga yan. Tapos yung sa coin slot naman kasi, ang ilalagay nyo yung counter niya. Dito nyo na lang ilagay dito sa may counter din. So, ito yung guys yung yung gray. So, dito nyo lang guys ilagay para umiilaw to ito. Yung puting LED na yan. Pero, ang kulay niyan green guys. Tapos, ayan, yung 12 volts nito, yung red. So, nasa 12 volts din nun. Ayun o. Tapos, yung ground nito or yung negative, ayun guys, nasa ground din ayun o. Tapos, yung coin nito, nakalagay doon sa may signal. Pero syempre, alam natin coin yun. Or signal coin kasi yun guys eh. So, ganyan lang. Simpleng-simple, mawawala yung sakit ng ulo nyo sa ghost credit kasi mostly talaga ghost credit ang ang problema. So, kung may magtatanong naman kung pwede ba to sa mga sub-bendo, pwede guys. Pwede. Gayahin nyo lang yan. Gagayahin nyo lang yung ginawa ko. So, sa sub-bendo naman, ituturo ko rin yun sa inyo guys. Wait lang. Ituro ko muna sa inyo kung walang CB. Kasi, meron din tayong mga builder dyan na hindi naglalagay ng CB. So, ganito naman yun. So, ayan guys. At kung nakita nyo, ayan lang siya. Ganun. Ito, hindi naman ito magbabago. So, coin slot or bill acceptor, ayan. Ganyan ang itsura niyan. Diba? Sa coin slot lang talaga may gray dito. Yung blue nito, hindi to nilalagay sa bill acceptor. Wala yan, hindi nilalagay. Tapos yung, ayan, kung nakita nyo, yung 12 dito, 12 volts, tsaka yung ground. Ito guys, papunta to sa may 12 volts positive. Tsaka negative. Ito, 12 volts positive. Ito, positive. Ito, 12 volts negative. Or, ayan, ganyan guys. 12 volts, DC12V or yung GND or yung ground. So, yun lang naman yan guys.
Basta ito guys ha, huwag niyo kakalimutan ilagay ito sa may power supply nyo na 12 volts. Nasa 12 volts po ito. Tapos ito naman, yung coin nito, rekta na po yan. Rekta na siya dito sa may number 3. O, pin 3 guys, ayan. Tapos yung ground niya, kasi may dalawa kasi ground yan guys, oh. So meron pa siyang isang ground. So yung ground niya papunta sa may 9 or pin 9. Ayan guys. So ito, dito nyo makikita kung nasaan yung pin 1. So pag nakita kayo ng arrow na ganito or ibang arrow, so yan yung pin 1. So sa taas dyan, pin 2. Tapos balik ka ulit, pin 3, then pin 4, pin 5, pin 6, pin 7, pin 8, tapos ito yung pin 9. Ayan. So, kung dito naman kayo magbibilang pag ganito, 1, 3, 5, 7, 9. Oh. So, ayan. So, kung di available yung pin 9 nyo, so ilagay nyo sa pin 14. So, ito 9. So, sa kabila 10, 11, 12, 13, 14. So, dito nyo naman ilalagay yan. Ito yung pin 9. Diba guys? So, ito yung 10. Pin 10, 11, 12, 13. Tapos ito yung 14. Ayan. So, pag ganyan naman siya. Ayan. Or pin 20. 14 to, 14, 16, 18, 20. Ayan. Pwede dyan. Basta sa ground nyo siya ilalagay. So, ayan. Ganyan lang yan. Napakadali lang yan. Ngayon, sa ano naman, sa, tag dito, sa subbendo. So, sabihin natin sa subbendo. Oh, ganun din. Ito sa pin ng coin. Kung ano yung pin ng coin nyo sa subbendo. Tapos, kailangan nyo talaga ito ilagay sa ground, guys. So, ilagay nyo ito sa ground or sa negative. Tapos, ito, lagay nyo na lang ito, guys, sa positive 5 volts. So, 5V yung nakasulat. Tapos, ito, lagay nyo sa GND rin to, guys. GND or yung ground. Or yung negative. So, yun lang. Nakaantay, ano na kayo? Ghost credit module. Ayan. Diba? Oh, simpleng-simple. Ayan, guys. At kung magtatanong kayo kung magkano to, nandiyan dyan ang link natin sa description. So, nandiyan dyan yung anti-gross credit. Ito guys, module. Tapos, nandiyan dyan yung POE, 3-in-1 POE injector mod natin or module. So, ito yun guys. Wait lang. So, ayan siya guys. So, hindi to guys kasama ha. Hindi po kasama itong L-type na stand na to. Ano lang siya, ang kasama lang itong pinaka board niya or itong pinaka module niya. So, kaya sinabing 3-in-1 yan guys kasi kung nakita nyo, pwede siyang 24, 48, at saka 54. Ayan. So, TP, mostly sa TP link to. Pero meron din sa, tag dito sa Compass. Tapos ito guys, Compass to. Ayan. 48 volts sa Compass eh. Tapos itong 54, nakikita ko yun guys sa Wavelink or Wablink kung paano nyo sabihin yun. So, ayan. So, at least alam nyo lang na meron tayong available nito. So, ito yung anti-ghost credit module natin. Itong 3-in-1 POE injector module. Tapos yung U-Shield B2. Hindi po available sa akin ng U-Shield B2 ngayon kasi nagamit ko siya guys. Ginamit ko sa piso wifi ko din. Tinaray ko siya guys eh. So, ayan. Siguro next time, mapapakita ko ulit sa inyo yung U-Shield V2 natin. So, ilalagay ko yung link niyan dyan sa description natin para alam nyo kung saan siya bibilin. Kung gusto nyo direkta na bilhin, kay Sir Albert Pangilinan po kayo bumili sa Facebook. Wala pong tax doon pag sa kanya kayo rekta bumili. Okay? So, ang babayaran nyo na lang doon yung, syempre yung board, tapos yung shipping, wala nang tax. Para hindi mahal. So, ayan guys. At kung may katanungan pa kayo tungkol dito sa mga board natin, syempre sama natin to. So, kung may katanungan kayo dyan sa board natin, magagawa ulit tayo ng panibagong video. In-update ko lang kasi kayo guys para alam nyo lang na buhay pa ako.
Busy lang talaga guys kasi nandito ako sa Pilipinas. So busy-busy ako 'pag nasa Pilipinas ako versus nandodoon ako sa US. So ayan guys at, ayan kung may katanungan kayo, huwag kalimutang mag-like, share, subscribe or I mean, may katanungan kayo, sasagutin ko agad 'yan guys. So ayan, huwag kalimutang mag-like, share, subscribe, click ang notification bell button, click all guys, bye. Peace.